Magandang buhay po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga ka-OFW ko dyan, sa iba't ibang bansa, saan mang lupalo ka ng mundo, magandang buhay po, ingat po, mag-ingat po tayo. Sa lahat ng ka-OFW ko dyan, ingat po tayo, sa mga taga Kingdom of Saudi Arabia, sa lahat po, ingat-ingat po tayo. So, ito pong video na to ay para po sa lahat ng mga kababayan ko na gusto mag-exit, yung mga kasama sa repatriation, yung tawag din yung special flight na sinasabi nila. Basta, tapos ang ano ko dito is kung ano yung dapat mong dalhin sa immigration diyan sa kung saan mang bansa ka bago ka lumabas sa kanilang lugar, kung ano ipapakita mo sa immigration. So once bago ko simulan to, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, maaari lang po paki-subscribe lang po. Tsaka click the tiny bell po para updated po kayo sa lahat ng videos ko. Pero bago lang po ako nag-vlog po eh. So paki-click lang po yung subscribers po. Yan po. So, ngayon, unahin natin kung ano yung mga requirements sa immigration. Ano yung papakita nyo sa immigration? Simulan natin sa ating exit visa. Ito ang ating exit visa. So, kailangan ng exit visa natin ay, kailangan yung ikama natin ay, tawag dito, kailangan yan, valid yung ikama natin. Ganito. Yan. Kailangan valid yan. Kasi hindi ka makakakuha ng exit visa kung hindi valid yung exit, yung ikama ID mo. So, kailangan din valid din yung passport mo. Yan. Tapos ito, exit visa, yung passport natin, at saka yung airline ticket natin. Yan. Papakita din natin yan sa immigration. Itong tatlo. Hindi ito magkakahiwa-hiwala ito. Tapos yung sinasabi nila na magme-medical ka daw. Para po to sa sa mga special flights po. Yung mga tapos pa yung mga kontrata nila. So sinasabi po daw nila, hindi ka daw makakalabas sa airport kung wala kang medical certification na galing sa hospital or clinic. So sa experience ko, wala po. Makakalabas po kayo kahit wala po kayong medical certificate na galing po sa sa clinic or hospital or sa doctors po. So, makakalabas po kayo kasi i-quarantine po nila tayo sa Pilipinas dito sa Maynila ng 14 days. Oo, kahit may medical certificate ka pa, i-quarantine ka nila. No exemption. Walang exempted dito sa 14-day quarantine. Lahat po ng OFW na galing sa iba't ibang bansa, lahat po makuha-quarantine po. Ha? Kabayan ha, lahat po maku-quarantine po. No exemption po, walang exempted. Ha, yan po, walang exempted po. So, yun, so, depende lang po yan sa ang tawag dito. May nagtatanong kasi sa akin kung ilang kilo daw yung baggage na allowed. So, depende lang po yan sa airlines nyo. So, ako, ang airlines ko kasi, Saudi Airlines. So, mayroon akong dalawang baggage. 23 at saka 23. 23 at saka isang 23, so dalawang 23. Bawal po maging 25, 26, 27 yan. Bakit? Pagdating mo sa airport, pag sobra yung kilo mo, wala. Problema yan. Ipapabayad nila sa'yo yan. Kaya kung if I were you, kabayan, pag while hindi ka pa nakaalis dyan, before ka pumunta sa airport, kung may ka dyan, ikilo mo na yung baggage mo. Be sure lang po, 23 yung isa, 23 din yung isa. Walang 25, 26, 27. Problema yan sa sa check-in. Pag mag-check-in ka, matatagalan ka pa. Tapos pag after na mag-check-in ka na, excuse me, yan, immigration, proceed ka na sa immigration nila, eto lang ipapakita mo. Passport, yung airline ticket mo, etong exit visa mo. Yan lang ipapakita mo sa kanila. Tapos magpipicture ka lang doon. Oo, magpipicture ka lang. Tapos, pasok ka na sa magantay ka lang ng
ang tawag dito, magantay ka lang ng flight mo, ng boarding, ganon. Kasi may boarding pass ka na, ganito. Ay, ito, ganyan, ganyan. Kasi nung connecting kami sa Jeddah to Riyadh, pero hindi kami pinababa sa sa Riyadh. Nagantay lang kami sa sa eroplano. Inantay namin yung mga passengers from Riyadh. Sa pagsakay nila, siguro mga yata, hindi umabot ng 1 hours yung pagantay namin sa loob ng eroplano. Yun. Tapos yun, pagkatapos nun, Riyadh to Manila na naman, I think aabutin siguro ng, ewan ko lang, ilang hours ba. Hindi ko napansin kung anong oras kami nagbebe kasi inaantok ako tapos sakit ng katawan ko. So yun, paglapag nyo sa NAIA Terminal 1 dito sa atin, sa airport, automatic mayroon pong mga taga-OWA doon, taga-OWA, yung mga medical team natin, tsaka mga kapulisan. Mayroon po, andun po sila para i-guide po kayo. Marami po sila doon. Tapos pagpasok nyo po doon, may bibigay po silang mga form. Ito tulad nito, itong yellow form, ito. Yan, i-fill up nyo po yan. I-fill up nyo po yan. Diyan po nakalagay yung mga flight number, new set number, full name, contact number, emergency case, kunwari yung kapatid nyo, nanay nyo, pwede nyo ilagay dyan. Tapos yung trabaho nyo sa kung ano yung trabaho nyo. Tapos ito rin, yung i-fill out nyo lang yan, yung mga information dyan. Tapos merong isang papel na maliit, ito, may karugtong to. Ito, kasi pang natin to, sa medical natin to laboratory. Specifically, blood test lang kukunin nila sa airport. Blood test lang kukunin nila doon. Tatanungin lang naman kayo kung, may sipon po ba kayo? Inuubo po ba kayo? May fever po ba kayo? Itong itong 30 days bago kayo umalis, may masama bang may kunwari may lagnat ka ba or ganyan chuba ganyan. After nun, kunan kayo ng dugo. Ayun, blood test. Tapos ito ibibigay nila sa iyo. Kunin nila yung sa taas kasi may karugtong to. Kasi doon nila isusulat yung tawag dito, yung yung blood test nyo, result, doon nila isusulat. So, huwag mo malain to. Kailangan itong malit na papel to nasa iyo. Kasi tatanong din to ng ng mga security sa labas ng airport. Kasi ito ang proof na nakunan ka ng blood test, tsaka nakunan ka na ng mga data, yung mga information ganyan. Kasi tatanong nila ito Oo, tsaka ayun. Paglabas niyo pa sa airport, kasi may nagtatanong din sa akin, kabayan, mayroon po bang may exchange money doon sa atin? Sabi ko, oo, mayroon po. Oo, mayroon. Pero if I were you, kung galing ka sa Saudi Arabia, advices ko lang po to, diyan ka na po magpapalit ng ng peso or dollar. Kasi bakit? Kasi mababa po yung palitan nila dito. Nagpalit po ako ng 1,000 SR, 12,000 lang po nakuha ko. So meaning, nasa 12 lang yung nila, yung palitan nila dito. So if I were you po, kabayan, kung nandyan ka man sa before ka mag-flight or before ka pumunta sa airport, dyan ka na po magpapalit ng ng tawag dito ng peso. Kasi mababa po yung palitan nila dito sa airport natin. Tsaka may nagtanong din po sa akin na kung mayroon po bang SIM card po na nakukuha sa sa airport natin. Oo, meron po. Kaso nga lang mahal po. Ito, tulad nito, bumili po ako. Ito, may 12 GB po, tapos only call siya, only text to all network po. So magkano po to? 1,000 peso. 1,000 peso po ito. Mahal po. Bumili lang po ako kasi wala po akong number. Hindi ako makontak ng nanay ko, ng mga kapatid ko. So, I need to buy. Yun. 1,000 po to. Smart po to. Smart. Yun. Paglabas po doon, mayroon po doon sa may doon sa may money palitan ng ng pera. Andun lang po sa gilid, nandun siya nakatayo. Lalaki. Sasabihin lang po kayo nun So, yun po. Paglabas niyo po sa airport, after nung makuha yung, di ba, pag after nung laboratory nyo, yun, maklear na kayo doon, okay na lahat, kunin niyo yung mga gamit nyo, punta kayo sa immigration, hindi kunin niyo muna yung gamit yung yung gamit yung hand carry, hindi pa yung baggage nyo na yung malalaki. Mag-immigration na naman kayo, yun, ganun, bigyan yung passport nyo, paglabas nyo doon naman kukunin yung mga baggage nyo.
Magantay kayo dun kunin. Actually, nung kami kasi nakalagay na dun lahat ng baggage namin. Oo, kasi kinuha, automatic na nandun na lahat kasi nauna yung baggage namin. Kunin yung baggage nyo, after noon, lalabas na kayo, ito, ipapakita nyo sa security, kasi pag wala kayong ganito, hindi kayo palalabasin, pababalikin kayo sa loob, kasi pag wala kayong ganito, meaning to say, hindi kayo nakuna ng dugo, at saka hindi kayo nakuna ng mga data dito, yung full name mo, yung mga contact number, ganyan-ganyan. Pag wala kayo nito, pababalikin nila kayo sa loob. So, kailangan ito, wag mawala. Wag to mawala ito. Ayun, paglabas nyo doon, may nag-aantay naman na OWA doon. So, may fill up kayo doon. Before kayo lalabas sa gate ng airport, sa arrival. So, may fill up kayo doon, ganyan, yung full name nyo, contact number, emergency case na kung pwede ilagay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, tatay nyo, pwede doon, cellphone number, ganyan. So, after nyo, palalabasin na kayo. So, paglabas nyo doon, may mga bus po tayo doon na nag-aantay sa labas ng airport na na mga taga-OWA. Nandun po sila. Per bus po, may naka-assign po doon na taga-OWA na isa po, na per bus po. Tapos, ang maganda nito, pag-akit nyo sa bus, wala pong problema sa bagahin nyo. Nyo po sa bus, kumbaga, kayo na po actually, may tutulong po sa inyo doon kung makita nila bibigatan kayo, tutulungan nila kayo. Yun. Tapos pag-akyat mo, automatic po, may pagkain po tayo sa bus, tsaka tubig po, may pagkain po tayo doon. Tapos, ang kagandahan pa nito, one seat apart po tayo sa bus po. Hindi po yung dalawang upo, hindi, one seat apart po tayo doon. Tapos after nun, yung may isang doon, taga-OWA doon, yung kung taga-OWA ba yun, may hawak siyang papel. So, magsusulat na naman kayo ulit doon, pangalan nyo, cellphone number, ganyan. Kasi nga, yun ang ibibigay nila sa hotel para, kumbaga, mabigyan kayo ng kwarto ba, ng room. So, yun. Pag doon, pag after paglabas nyo sa airport, dadalhin na kayo sa hotel. Kung saan mang hotel kayo na ma-assign. Kami, alhamdulillah, maganda yung hotel na maganda yung assessment sa amin ng OWA. Salamat sa OWA. Thank you so much. Maganda yung yung assessment nyo sa amin. So, pagdating nyo dito sa hotel, syempre, may bibigay sa inyo mga papel na ganito. Kung dito kayo, ito, ganito, yan. Nakalagay po dyan kung anong oras po sila nagbibigay ng breakfast, lunch, tsaka dinner po. Dyan po. At tsaka free wifi po tayo. Free wifi po tayo dito. Babayaran po yan ng OWA lahat po. 3 meals. May breakfast, lunch, at saka dinner po. Babayaran po yan. Sagot po yan ng OWA. Huwag po kayo matakot. Tapos, bibigyan kayo ng ganito. Ito parang susiin natin ito card. Yan. Ito yung susiin natin sa door. Dalawa po ito. Yung isa po ay para po sa aircon. Pag nilagay mo nun, automatic na po na yung, parang kuryente ganun. Yung aircon, yung TV, yung ilaw, ganyan, yung heater nila. Dito kasi social dito. Kasi may heater, may pa-heater sila, may pa-cafe, may pa-aircon sila, may pa-TV, maganda yung CR. Mamaya pakita ko sa inyo yung ito. Ituturo ko kayo dito sa sa loob ng kwarto. Kung dito man kayo ma-assign. Yun, inshallah. Tapos pagdating nyo dito, automatic din po, may pagkain kayo sa baba. May pagkain po kayo sa baba. Bibigay nila sa'yo bago kayo umakyat. Ganon. Pero be sure lang po na sa mga kapwa Muslim ko dyan, kasi Muslim po ako, dapat, before kayo umakyat sa kwarto nyo, i-inform nyo po sila na, ma'am, ganito po, Muslim po ako. So, kung nag-ano kayo dito ng baboy, sa ganun, sabihin nyo lang sila na Muslim po ako, bawal po ako sa baboy, ganyan-ganyan. I-inform nyo sila na maaga. Kasi, based on my experience, nung bagong dating ako dito, yung kinuha ko palang pagkain sa baba, baboy po pala yun. Ay, buti na lang, hindi ko nakain. Naamoy ko lang po. Tapos, napansin ko yung niya. Sabi ko, ay, baboy to. Tumawag ako sa telephone. Nag-clarify po ako. Sabi ko, ma'am, ano po ba to? Baboy po ba to? Yung sinerve nyo ngayon na ganito. Sinagot nila, sabi nila, ay, opo, sir, ganyan. Baboy po yung ganyan. Yun, sinabihan ko sila, di ba, ma'am, ganito, ganyan. Sinabi ko na ganyan. O, bawal po yung baboy sa amin Muslim. Ayun, so, pag binibigyan nila ako ng pagkain ko, may nakasulat sa papel na Muslim. At saka yung room number ko. At least, aware sila.
Sa mga kapwa Muslim ko dyan. Sabihan nyo sila ng aga sa baba na Muslim ka para alam nila kung anong pagkain na ibibigay nila sa iyo, di ba? Pero actually, ewan ko lang, hindi nila napansin nung pinill up namin doon. May nakalagay naman, na Muslim doon sa pinill up namin na papel. So, lang po, ang tawag dito, para lang po maiwasan po yung ganon. Yung mga kapwa Muslim ko dyan, i-inform nyo po sila na maaga sa baba, sa receptionist, kung sino po yung naka-assign doon, na Muslim po kayo, ganito, ganyan. At least, alam nila kung anong bibigay nila sa inyo pagkain. Ang kagandahan pa nito, dito, di na tayo makakalabas dito. Dito na tayo sa loob until hindi matapos 14-day quarantine natin. Dito lang po tayo sa loob. Bawal ka din bumaba sa receptionist, bawal. Kaya nga may telephone dito kasi kung may kailangan ka, tatawagan mo lang sila. Kung kunwari, gusto mo ng ng sugar, gusto mo ng tubig, gusto mo ng coffee, may number po sila dyan, tawagan mo, automatic pa sasagutin nila, automatic din, ihahatid sa inyo dito sa kwarto. Ganun po. Tapos, inshallah, after nitong quarantine namin, inshallah, ihatid kami ng OWA kung saan man kami, magstay dito sa Manila, inshallah. Hopefully na maging okay ng lahat, na ang tawag dito yung results namin is okay na lahat. Itong batch namin, hopefully, inshallah, na maging okay na ang lahat. So, sa mga kapwa OFW ko dyan na gustong umuwi kayo. Pero tanungin nyo muna ang sarili nyo kung ano ba to, uuwi ba ako or ganyan pag-isipan nyo. Pero kung nahihirapan ka sa trabaho mo, kasi yung sitwasyon natin ngayon, alam nyo naman, umuwi ka na lang, advices ko kasi umuwi ka na lang. Much better na lang na makapiling mo yung pamilya mo. Tulad ko, kaya ako umuwi, ang pinaka-main purpose ko po ay yung magulang ko po, yung tatay ko po kasi nagkakasakit na. So, syempre, matatanda na sila. So, gusto ko makapiling ang mga parents ko, mga kapatid ko, pamilya ko, gano'n. I-share ko lang po yung experience ko nung nasa Saudi ako na ang tawag dito, na-expired pa yung ikama ko. Pero alhamdulillah, nung na-expire yung ikama ko, may exit visa na ako. Kasi that time kasi nung kung di ako nagkakamali, March 15 yung lockdown nila dun sa Saudi Arabia, March 15, I remember that. March 15, may last flight pa yan na Saudi Airlines, di ba? May memo pa na binigay ang Polo na ganito, sa March 15, yun ang last flight ng Saudi Airlines. Kasi nga daw, ban po lahat ng flight doon. To at saka from to Saudi Arabia or from whatever, hindi sila nag-accept ng mga passengers na arrival at saka departure. So, syempre, kailangan kong antayin yung ikama ko na tawag dito, matapos. Kasi sa Saudi Arabia kasi, hindi contract yung inaantay nila. Hindi po sila nagbabase sa contract. Doon po sa ikama mo. Kailangan mong antayin, ma-expire yung ikama mo bago ka makauwi. So, expiration na ikama ko is March 22. So, that time, ang lockdown is March 15. So, wala. Hindi na ako kasali sa last flight. So, syempre, natingga ako ng sa Villa, kasi stop work na ako that time. Natingga ako dun sa Villa ng, abutin siguro na magto 2 months yata. Magto 2 months tapos, no work, no pay pa kasi stop work ako. Ang hirap talaga ng buhay dun sa Saudi Arabia. Promise, ang hirap kasi hindi ka pa makalabas. Ang hirap nung alam mo yung minsan wala kang makain. Okay lang na may share ko to kasi alam niyo naman yung buhay OFW. Wala kang makain, minsan coffee lang iniinom mo. Sa akin, okay lang sa akin, coffee lang iinumin ko kahit walang bigas, walang ulam. Basta may coffee sa akin, okay na ako. Din solve na ako, tsaka biscuit. Solve na po ako doon. Yung hindi ka makapag-breakfast, kasi wala kang pagkain. Kasi lockdown, ganon. Ang hirap talaga ng buhay doon. So, alhamdulillah, nasama ko sa nung tumawag sa akin yung company ko ganito, approve na yung mo sa tawag dito, Ministry of Interior. Approve na yung application mo sa Ministry of Interior. Kasali ka na sa sa special flights. Pero hintayin natin yung Saudi kasi hindi pa nila kinonfirm yung ticket mo. So kasi pag approve na po yung niyo sa Ministry of Interior, yung application nyo,
sure na po yun, makakauwi po kayo. Ticket lang po ang inaantay ng company nyo. Kasi ang ticket, manggagaling po yan sa Saudi Airlines. Hindi po sa online. Kasi di ba usually, yung mga ano natin, ticket natin, sa online po kinukuha. Pero kahit i-check nyo po sa online, wala po. Walang available na ticket po na Saudi Airlines. Ang Saudi Airlines lang po ang confirm ng ticket nyo o hindi. Kasi once na bayaran po yan ng company nyo, kasi mag-email po yung company nyo sa Saudi Airlines, pag ma-okay na po yan, i-approve ng Saudi Airlines, makakawin na kayo, inshallah, ganun. Ganun nangyari sa akin. So, inshallah, alhamdulillah, kasi nakauwi na ako, andito na ako sa kasalo ko yung naka-quarantine dito. Pangatlong namin to, it's our 3-day quarantine here in Holiday Inn Hotel. Pangatlong araw namin dito. So marami kaming naka-quarantine dito. I think nasa 300 plus kami yata. Oo, hindi ako nagkakamali. 300 plus yata kami na nandito sa hotel na to. Kasi nung dumating kami na April 30, may bagong dumating naman, parang Qatar yata yun, Doha Qatar. Dito din pinatuloy sa hotel na to. So inshallah, hopefully makakauwi din kayo. Inshallah. Just always think positive po, kabayan. Inshallah makakauwi po kayo. Wag po kayo ma-stress, at saka wag po yung nabalitaan niyo po yung nangyari sa yung galing yata yun sa Kuwait yata na OFW nagpakamatay daw. Wag naman sana dumating doon. Yung mga depression ganyan. Inshallah makakauwi din kayo. Just always pray. Inshallah nakakauwi kayo. Mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko OFW. Just positive always. Ingat po tayo lahat. Ramadan Karim sa lahat ng kapwa ko Muslim dyan. Inshallah, makakauwi tayo ngayon. Mawawala din tong virus na to, inshallah. So, just positive always. Huwag nyo pong hayaang kayo ng depression. Just laban lang po. Inshallah, makakauwi po kayo. At saka, tawag dito, tsaka sa lahat po ng OFW dyan na gustong umuwi, may bago naman daw na process yung AbShare. Oo. Yung AbShare, ang nakalagay doon kasi yung AbShare, ikaw ang mag-fill up doon through online. Pero kailangan may AbShare ka. Pero may AbShare yung mo, 100% may AbShare po yung yung employer nyo po. Taningin nyo lang po sila. May fill up ka po doon. Ikaw na repatriation, ikaw na OFW na mag-exit. Tapos may fill up din doon yung employer mo. Oo, tapos isasend lang yun sa Ministry of Interior kung inshallah ma-approve, kasi kung may exit visa ka, ikaw po yung priority nila, inshallah. So yun lang po. So, ingat-ingat po tayo lahat ng OFW dyan sa Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, lahat po ingat po tayo, doble ingat po tayo. God bless all po. Tsaka, kung baguhan ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, at saka click nyo po yung tiny bell, at saka pa-like din po. Yan, thank you po. Mabuhay ka, kabayan. I salute you. Mabuhay po tayong lahat. Ingat po lahat ng Pilipino sa buong mundo. Salamat po.